Ang kwentong ito ay tungkol sa isang serialized web novel, may nagsabi na bakit walang bumabasa nito. Ito'y isang obra maestra, ang novel ay may 3,149 episodes, may view count na 1.9 average, at comment count na 1.08 average. At pagkatapos sino naman daw ang magbabasa ng novelang ito, na lagpas 3,000 episodes? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakaupo sa train, siya lang daw ang nag-iisang nagbabasa, at inabot ang ating bida ng 10 taon bago makaabot sa last episode ng novel. Noon, wala siyang kaalam-alam. Ngunit biglang dumagungdong at nagtilian ang mga tao sa araw na natapos niya ang novel. Nako, hindi raw pwede, parang alam na niya ang kasunod na mangyayari dahil kahalintulad ito ng binasa niyang novel. At ayan nangga ang novelang kanyang binabasa sa loob ng 10 taon ay nagkatotoo na, at nalipat ang eksena kung saan may 2 tao na nakatayo sa mataas na gusali habang nakatingin sa ibaba. At bigla na lang maririnig ang salpukan ng 2 espada at makikita natin ang malakas na liwanag na kanilang nagagawa dahil sa lakas at bilis ng mga taong nagwasiwas nito. At dito ay makikita natin ang 2 taong naglalaban. Sa tindi ng labanan ay nabutas ang lupa at nagsiliparan ang mga bato na lumikha ng malakas na ilaw na animoy mga kidlat dahil sa kanilang espadang nagkikiskisan. Habang tinatawag niya ang isa at sabi, "Sino kang puti ka?" Nagpatuloy ang laban. Hanggang naputol ito, binabasa lang pala ng ating bida ang ikalawa sa panghuling episode ng novel. At dito ay magsisimula na ang totoong kwento, nagulat ang ating bida nang binasa na niya ang huling pahina ng nobela. Everything is fading and becoming unclear now. But one thing is certain. If you're reading this, you will survive. Ang huling pahina. Kahit anong swipe ng ating bida ay wala na talagang kasunod, kaya nagtataka siya kung yun na ba yun. Ang pangalan ng bida ay Mado. Ganito niya pinapakilala ang kanyang sarili at sa 9 sa 10 tao hindi siya naiintindihan. Tanong ng isa, "So ikaw pala ang nag-iisang anak?" Siguro oo, pero hindi daw yan ang ibig niyang sabihin, sabi ng bida. Tanong ng isa, "Ano ba talaga?" Sagot ni Mado, "Pangalan ko yan, Kim Mado." Dagdag pa niya, binigay daw ng kanyang ama ang pangalang yaon sapagkat gusto niya akong lumaki na malakas at malaya. Pero sa isip niya ay baka sumpa ang kanyang pangalan dahil namuhay siya na mag-isa at malungkot sa buong buhay niya. Ayun pala sagot ng kausap niya. Ganito ako sa maikling salita, Mado Kim, edad 28, graduated from a third-rate college and currently employed as a contractor at a subsidiary of a large corporation. My hobby is reading serialized web novels on the subway pagpauwi na ako galing sa trabaho. Pero, ang biyahe nato ay ibang-iba sa kaysa biyahe ko noon, sabi ng bida. Nako, sa antas nato baka lamunin ka na ng iyong cellphone, sabi ng kausap niya. Bigla naman napatingin ang ating bida dahil merong magandang babaeng nakaharap sa kanya, sang Eryang from HR. Tanong ng bida sa babae, "Are you heading home?" Tanong naman ng babae. Sagot ng bida, "Oo, ikaw din ba?" "Oo, swerte ko ngayon dahil ang tagapamahala namin ay nasa business trip." Parang nabaliw naman ang ating bida dahil kinindatan siya ni Eryang. Sabi niya, hindi daw siya makapaniwala dahil nakasalubong niya ang pinakakilalang babae sa trabaho nila. Dagdag pa ng ating bida, ang bango-bango raw ni Eryang. Tanong ni Mado kay Eryang, "Parati bang subway ang sinasakyan mo pa uwi?" Sagot ni Eryang, "Sa totoo lang, may kung sino na nagnakaw ng aking bisikleta." Sa isip-isip ni Mado, marami sigurong mga lalaki ang gusto siyang maihatid pa uwi. Tanong ulit ni Mado, "Bike pala sinasakyan mo pa uwi?" Sagot ni Eryang, "Oo palage akong nag-overtime kamakailan, kaya naisip ko magagamit ko ito para makapag-exercise. At may mga personal na rason din ako." Sa isip ni Mado, ang makita si Eryang ng malapitan, naiintindihan niya kung bakit ang lahat ng mga lalaki ay nahuhumaling sa kanya. Well, hindi naman siya nababahala rito, dahil silang dalawa ay namumuhay ng magkaiba. At para lang malaman ninyo, si Eryang ay hindi ang daalin kung bakit iba ang biyahing ito. "Pwede prestorm dinero," sabi ni Eryang, "Pardon. Ano yun?" Pagtataka ni Mado, "Spanish yun, ibig sabihin, pahiram ng pera." Grabe, nag-aaral sa subway. Kakaiba talaga ang babaeng ta. Saan kaya niya gagamitin ang mga katagang iyon? Nag-aaral ka talagang mabuti si Eryang, ikaw Mado, anong binabasa mo?
Habang sinisilip ni Eryang ang cellphone ni Mado, iniwas naman ito ni Doka dahil medyo nahihiya siyang ipakita. Tinanong naman siya ni Eryang kung novel ba yan. Sagot ni Mado, pwede nating sabihing nag-aaral ako ng Korean, habang tumatawa siya. Sabi ni Eryang, wow, gusto ko ang mga novels. Ang paborito kong mga author ay sina Murakami Haruki, Raymond Carver at Han Kang. Ikaw Mado, sinong author ang paborito mo? Hindi mo talaga malalaman, kahit sabihin ko sa'yo. Haha, patawa-tawa ni Mado at sa isip-isip niya ay hindi niya talaga pwedeng sabihin kung anong binabasa niya. Tama yan. Ang libangan ko ay ang pagbabasa ng serialized web novel sa train habang pauwi ako galing trabaho. Bagaman hindi ko gusto ang libangang ito, ang rason kung bakit ang araw na ito ay hindi tulad noong nakang mga araw, dahil na novel na ito, kung saan binabasa ko na ito sa LOL ang comment at views, binabasa na niya daw ito serye noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, nababasa ko ito, noong ako ay binubuli sa paaralan, noong ako'y bumagsak sa pagsusulit sa pasukan at magtatapos sa ika-3 antas sa kolehiyo. Noong ako ay minalas at pinapwesto sa harapan, sa panahon ng aking serbisyo sa military. Ang serbisyong military dito sa Korea ay sapilitan sa mga kalalakihan. At kahit ngayon, ang trabaho ka ay hindi permanente, palipat-lapat ako ng kumpanya, ay nako, ano naman punto. Sa bagay, wala akong kahit isang maligayang alaala. Ang pait at tamis ng gawa-gawang mundong ito na sinundan ko ng napakaraming taon ay ngayon magtatapos na. Ngayong araw ay ang araw kung saan ang epilogue o ang pahabol ay i-upload na, ang ingranding serye na binubuo ng 3,149 episodes. 10 taong sinubaybayan na nagsimula sa aking kabataan at magtatapos sa aking pagtanda, sabi ni Mado. Hindi ko talaga mapaniwalaan na ang seryeng kay tagal-tagal, na may karaniwang nanood na isa. Ang premerong kabanata ay marami pa ang nanood ngunit sa dulo ay ako na lang isa ang nagbabasa. Ito ay isang estoryang sinulat para sa akin, gusto kong suportahan ang may akda ng isang donasyon, ngunit nahihirapan na ako sa dulo pa lang, kaya nagkumanto na lang ako sa may akda ng isang pasasalamat. Nerekomenda niya sa iba ang serye, ngunit nil-8 lang siya, iniisip ng mga tao na siya ang may akda o tinatawag siyang papansin, napakaangas na serye, kung kaya mong tiisin. Ang mga tao ay pwedeng maging mas asama, tinawag siya ni Eryang, oo. Naisipan ko lang, 1 taon na since nagsimula tayong magtrabaho sa kampanya. Nagsimula tayo sa ganitong panahon noong nakaraang taon. Tiyak na lumilipas ang oras, di ba? Nagulat naman si Mado dahil paglingon niya ay nagkatitigan silang dalawa sapagkat ang lapit ng mukha ni Eryang sa kanya, kaya naisipan niyang mag-iba na lang ng sasabihin. Pero sinagot na siya ni Eryang, oo, wala tayong kaalam-alam kung saan tayo patungo noon, habang tumawa silang dalawa. Sagot naman ni Mado, oo. Para lang ng kahapon lang, hindi ko tuloy mapaniwalaan na magtatapos na ang ating kontrata. Hahaha, tawa nilang dalawa. At biglang may naalala si Mado na-promote na pala si Eryang sa pagiging isang full-time employee noong nakaraang buwan dahil sa kanyang kasipagan. At binate na niya ito, speechless naman si Eryang. Okay lang yan. Pasensya ka na Eryang, huli na ako nakabate, haha. Siguro, kinakailangan ko ring matuto ng banyagang lingwahe. Hindi okay lang, Mado. Hindi ko pa naman natapos ang aking performance assessment. Ang cool talaga ni Eryang. Kung tauhan lang kami sa novel, tiyak siya ang bida. Halata naman. Hindi ko sinubukan, pero si Eryang, binigay na niya lahat. Nagbabasa ako ng novel, samantalang si Eryang ay nag-aaral. Talagang magiging full-time employee siya, ako hindi, wika ni Mado. Mado. Tawag ni Eryang, yes Eryang. Sagot ni Mado, kung kailangan mo, sasabihin ko sa iyo ang pangalan ng app na ginagamit ko. Nang laki ang mga mata ni Mado sa sinabing iyon ni Eryang. Kung ako ay nasa ibang uri. Kung ang uri ng buhay ko hindi katang-isip. Ngunit pantasya, magiging bida ba ako? At bigla na lang nagkalansangan ang mga bakal sa paligid, Mado. Tawag ni Eryang, okay lang yan Eryang sagot ni Mado, ha? Pagtataka ni Eryang, hindi ko alam, kung ang isang bagay ay tiyak. Wala nang halaga kung sasabihin mo ang pangalan ng app o hindi. Yan ang uri ng aking buhay na katang-isip. At ang sa kategoryang ito, hindi ako ang bida, isa lang akong munting tagabasa, mga may hugot na pahayag ni Mado. Kailangan kong buhayin ang sarili ko. Ang sarili mong buhay.
Nakaka-inspire ka naman Mado. Haha pasensya ka na, sabi ni Mado, kailangan ko ring mabuhay ang sarili ko, matapang na pahayag ni Eryang, ha? Pagtataka ni Mado, katulad mo, pagsisikapan kong mamuhay ng husto. Gawin natin ta, wika ni Eryang, ayos, siguro naman di na siya magsasalita, tumunog ang cellphone ni Mado, at may mensahe siyang natanggap. Nagtataka siya kung ang author ba ng nobela ang nagmensahe sa kanya, kaya tinanong niya. Ikaw ba ang may novel? Nagpasalamat kay Mado ang author sapagkat dahil kay Mado ay natapos niya ang novel at nanalo siya sa isang contest. Nabigla si Mado nang malaman niyang nasa patimpalak pala ang novel niyang binabasa at doon niya rin napagtanto na ang author talaga ang nagmensahe sa kanya. Binati ni Mado ang author at tinanong niya ito kung anong klaseng contest. Sagot ng author, sampling contest lang daw, kaya hindi mo nabalitaan. At ang serye ay magiging bayad na content sa madaling panahon. Simulo ng epilogue ngayon, kaya bilang tanda ng aking pasasalamat, gusto kong bigyan ka ng isang espesyal na regalo. Pwede bang malaman ang address mo? Mensahe ng author sa kanya. Isang regalo. Tanong ni Mado, kung tutuusin, nagawa kong i-publish ang aking kwento. Salamat sa'yo sabi ng author. Wow! Nanalo sa contest ang novel. Sa isipan ni Mado sabi niya, hindi kilalang contest. Siguro ayaw niyang sabihin sa akin dahil nahihiya siya. Inisip rin niya, isang regalo. Mas maganda yun kung isang $50 gift card. Muling tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe, ang regalo ay narito na. Simula ngayong 7 p.m., ang nobela ay magiging bayad na content na, ito ay makakatulong sa'yo. Hinahangad ko ang makabubuti sa'yo, starting at 7 p.m. Ngayon ay 6:55 na, kaya 5 minutes na lang ang natitira, sabi ni Mado. Pupuntahan ko yung mga paborito ko. Nabigla si Mado. Nang nag-search na siya sa mga paborito niya sa nobela ay wala nang makikita, tanong niya sa kanyang sarili. Tatanggalin ba ang serye na wala man lang paalala? At biglang, dumilim, pagtataka nilang dalawa, at parang may bumagsak, malalakas na tunog na naglalangit-ngita ng mga bakal, sabi nila, anong nangyayari? Inaatake ba tayo ng mga terorista? Takot na takot ang mga tao sa mga nangyayari, habang kumikapit sila sa mga bakal ng train para di matamba. At may makikitang naglalaway na mga ngipin at hingal na hingal, huminto ang train na umuusok, Eryang, ayos ka lang ba? Tanong ni Mado. Oo, ano kayang nangyayari? Reply ni Eryang, huwag kang mag-alala. Wala lang siguro yun. Sagot naman ni Mado, makikita naman natin na ang oras ay naging eksaktong 7 p.m. na. Nagtaka naman si Mado, kung coincidence lang ba, na tinignan niya ang oras sa saktong pagkakataon. Sabi niya, 7 p.m. na, so ang content ay bayad na, at bigla namang nag-anunsyo ang train station na mag-evacuate na silang lahat. Ngunit ang mga tao, at ang ating bida ay nagtataka sa liwanag na nangyayari sa kanilang harapan. Kaya tanong ni Eryang, anong nangyayari? Takot na takot ang kanilang mga mukha at pinagpapawisan. Nagliwanag ng husto ang bagay sa kanilang harapan, nagkaluskusan at may nagsabing, ang libreng serbisyo sa sistema ng planeta ay matatapos na, takot at pangamba ang makikita sa mga tao sa train, pati na si Mado at Eryang. Sinabi ulit na, ang pinakasenaryo ay mangyayari na ngayon, at dito muna magtatapos ang ating episode mga Lods. Salamat sa inyong panunood mga. Abangan ang susunod na episode at huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat!